Ang tambuli ni Mang Ben! Mga bata nilang pinapasok ng aswang! Lumabas kayo! Tulungan niyo ako! Sugurin natin aswang! Mga kasama! Ilabasin mo sila! Dali ng mga bola at asin! Palibutan ng bahay ni Mang Ben! Lumabas ka dyan aswang! Papatayin ka namin! Nagsimula ang lahat ng magkasakit ang bunso kong kapatid na si Aris. Araw-araw siyang nilalagnat, pumapayat at may mga pasasalig na tila pilit na pinipisil. Isang gabi bago ang mga pag-atake, napapanaginipan ko pa si Aris. Tinatakbo siya ng dambuhalang itim na ibon habang si nanay umiiyak. Kaya mas lalo kong kinaban sa lagay ng aking kapatid. Isang hapon, habang nakatayo ko sa bakuran, lumapit sa akin ang aming kapitbahay na si Lola Basyang. Jomar! Iho! Kamusta na yung kapatid mo? Mainit pa rin po yung lagnat niya, Lola Basyang. Hindi na rin po nakakakain eh. Pumikit ng bahagya ang matanda at imisi. Ay, sayang naman. Ang sasarap pa naman ng mga batang ganyan kapag nasa ganyang edad. Malambot ang laman, tapos mabango yung dugo. Ano pong sabi niyo? Nandidilat ang kanyang mga mata na biglang naging matingkad na abong kulay. Ay, wala iho. Ang sabi ko, sabi mo sa nanay mo, bibisitahin ko si Aris ngayong gabi ha. Magdadala ako ng gamot. Agaran akong pumasok sa loob ng bahay at hinanap si nanay. Nay, si Lola Basyang po. Nagtatanong tungkol kay Aris. Sabi niya pupunta raw po siya dito mamayang gabi. Mabilis na nabitawan ni nanay ang hawak niyang sandok. Namutla ang mukha niya sa takot at galit. Ano sabi mo? Jomar, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mong kakausapin yung matandang yan. Pumasok ka sa loob, ngayon din. Dumarating nun si tatay galing sa bukid dala ang kanyang pana at ang kanyang arnis na yari sa yantok. Andang, ano nangyari rito? Bakit ka sumisigaw? Ben, si Basyang, nagtatanong na naman kay Aris. Sabi pa niya bababa raw siya rito ngayong gabi. Napahinga ng malalim si tatay at sinara ang pinto. Ay nako, ihanda mo ang asinandang. Ihanda mo rin ang langis. Hindi ko hahayaang galawin niya ang pamilya ko. Bumuhos ang malakas na ulan noong gabing yun. Ang hangin ay humahampas sa aming mga pader na gawa sa kawayan at kapis. Sa loob ng kwarto, nakatabi ako kay Aris habang si nanay paulit-ulit na nagdadasal ng rosaryo. Bago sumapit ang hating gabi, pansin kong bigla ang napawi ang lagnat ni Aris at pinalitan ito ng panginginig ng kanyang buong katawan habang nakatitig sa kisame. Si tatay naman ay nakaupo sa sala. Nakatitig sa pintuan habang hawak ang kanyang bolo. 2:00 ng madaling araw. Biglang tumigil ang tahol ng mga aso sa labas. Naging napakatahimik ng buong paligid. Walang huni ng kuliglig, walang patak ng ulan. Ang tanging narinig na lamang ay ang mahinang tunog ng pagtiktik sa aming bubong. Nay! Nay! Nandiyan na po siya! Sige lang Jomar, pikit ka lang. Huwag kang titingin sa bintana. Naintindihan mo? Sabi sa akin ni nanay. Ayon kasi sa matatanda, kapag ang tunog ay mahina, ibig sabihin ay napakalapit na nito. At maya-maya pa, narinig namin ang isang mabigat na kalmot sa dingding ng aking kwarto. Parang may matutulis na kukong kumakalmot dito ng paulit-ulit. Kasabay nun, ang pagpasok ng isang napakabahong amoy sa siwang ng bahay. Amoy ng isang bangkay na ilang linggo nang nakatambak sa imburnal. May dahan-dahang kumatok sa mismong bintana ng kwarto ko. Jomar! Apo! Buksan mo ang bintana! Jomar! Papagalingin ko ang lagnat ng kapatid mo! Ibibigay ko ang gamot! Ito na oh! Sige na, kunin mo na to! Huwag kang makikinig sa kanya, Jomar! Basyang! Umalis ka dyan kung ayaw mong pasabugin kay ulo mo! Isang nakakakilabot na tawa ang sumagot mula sa labas ng bintana. Ben! Hindi mo ako kayang patayin ng baril mo! Ibibigay niyo ba sa akin ng bata? Kailangan ko ang dugo ng bata! Kailangan ko siya!
Lumamig ang buong kwarto nang biglang mawasak ang mga kapis ng aking bintana. Pumasok ang dalawang mahabang kamay na kulay itim. May mga kukong kasing haba ng kutsilyo at puno ng tuyong dugo. Tatay! Nanay! Tulong po! Maraang pumasok ang ulo ng nilalang. Ang kanyang balat sa katawan nangingintab sa langis at kulay itim na rin. At ang kanyang mata, kulay pulang nagbabaga. At ang kanyang ngipin, napupuno ng matatala sa pangil. Mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang isang mahabang dila. Manipis na parang latigo na mabilis gumapang papunta sa leg ng kapatid kong si Aris. Bago pa ito dumikit sa balat ng aking kapatid, buong giting na humarang si nanay gamit ang kanyang katawan. Habang winawagayway ang krus. Huwag ang anak ko! Lumayas ka dito! Demonyo ka! Kampong ka ng kasamaan! Mabilis ding tinapon ni nanay ang isang garapon ng magaspang na asin. Saka tinadtad na bawang sa mukha ng nilalang. Umusok ang mukha ng aswang. Ang mga mata ko! Babaeng muntik ka! Pagbabayaran mo to! Pumasok si Tatay Ben sa kwarto at buong lakas na tinaga ang kanyang bolo sa braso ng halimaw. Nagwisik ang maitim at malapot na dugo sa aming mga pader. Ngunit sa halip na mamatay, mas lalong nagalit ang aswang. Isang hampas ang kanyang ginanti kay tatay. Nasalag iyon ni tatay gamit ang kanyang itak. Kaya lalong kumalat ang mga dugo sa buong paligid. Ben! Sigaw ni nanay kay tatay. Naiwan akong nakatayo sa pagitan ng aswang at ng aking pamilya. Nakatitig sa akin ng halimaw. Ang kanyang napasong mukha ay mas lalong naging mukhang demonyo. Tatapusin kita, bata! Magbabayad kayo sa ginawa niyo! Alam kong kapag hindi ako kumilos, mamamatay kaming lahat. Tumingin ako sa sulok kung saan nakatabi ang lumang tambuli ni tatay. Isang malaking sungay ng kalabaw na ginagamit nun para tawagin ng mga tao. Bago kumabot ang tambuli, sinubukan pa akong pigilan ng aswang gamit ang kanyang mahabang dila. Ngunit gamit ang nalalabing lakas ni nanay, mabilis siyang sinaksak ng arnis ang dila nito. Nakuha ko rin sa wakas ang tambuli. Inipong ko ang lahat ng hangin sa aking dibdib at buong lakas na humihip dito. Lumabas ang malakas na tunog mula sa tambuli. At nabasag nito ang katahimikan ng buong gabi. Walang makakarinig sa'yo, bata! Ngunit nagkamali siya. Sa labas, narinig namin ang unang beses. Si Mang Cardo ang unang rumispondi sa amin. Ang tambuli ni Mang Ben! Mga bata nilang pinapasok ng aswang! Lumabas kayo! Tulungan niyo ako! Sugurin natin aswang! Mga kasama! Ilabas ang mga sulo! Dali ng mga bola at asin! Palibutan ng bahay ni Mang Ben! Narinig namin ang sunod-sunod na pagbukas at pag-ingit ng mga pinto sa buong paligid. Ang mga kapitbahay na dating sarado at natatakot, bigla na lang nagkaroon ng lakas ng loob at nagkaisa. Narinig namin ang napakaraming yabag ng mga tao. Nagtatakbuhan sila papunta sa amin. May mga dala silang mga langis, may mga apoy at mga sari-saring sandata. Nalito ang aswang at tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya mga liwanag ng apoy. Tila may mga taong nagkakaisa sa labas. Lumabas ka dyan, aswang! Papatayin ka namin! Mabilis na tumalo ng aswang pabalik sa labas para subukang lumipad. Ngunit huli ng lahat, napalibutan na siya ng mga tao sa aming barangay. Ayun siya! Si Lola Basyang! Nasa bubong siya! Huliin siya! Inilawan ni Kapitan Gusting ng malakas na flashlight ang bubong. Doon nakita ang lahat ng tunay na anyo ng matanda. Nakabaluktot, walang damit, nangingitim ang balat, at may malalaking pakpak ng paniki sa kanyang likod. Lumabas na rin ang ilang kabataan sa baryo. May mga dala rin silang sandata. Basyang! Taon-taon mong pinapahirapan ng baryo natin ha! Ikaw pala ang aswang! Pinatay mo yung marami sa atin! Umalis kayo rito kung ayaw nyo kainin ko ang puso nyo! Sigaw ni Lola Basyang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga dating tao na nagtatago lamang at natatakot, nagkaroon na ng pagkakaisa
Mga kasama, sabay-sabay tayo. Tugisin natin yung aswang na yan. Huwag natin siyang paliligtasin. Oo, tama. Tara. Nagsimulang magbato ang mga tao. May mga nagagis ng asin at may mga bato at ang ilan ay may mga patalim pang hinagis. Ang aswang ay napasigaw sa matinding sakit. Kahit saan pa siya tumalon, may mga taong nakatayo roon. Para ito sa anak ko na pinatay mo. Para ito sa mga alaga ko na pinatay mo. Pero wisyo ka. Nagsimulang magdasal ng malakas ang lahat ng kababaihan. Ang sama-samang boses ng mga nagdadasal. Ang liwanag ng napakaraming sulo. At ang kawalan ng takot ng taong bayan. Maging tulad ng isang napakalakas na ilaw na nagwasak sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang aswang ay nanginginig na sa takot at umiiyak. Ang kanyang mga pakpak ay nasunog mula sa init ng sulo. Ang kanyang balat ay nasunog rin sa mga asin. At ang kanyang katawan din ay sugatan dahil sa mga bato at armas. Tama na! Maawa na kayo! Parang awa niyo na! Hindi na ako ulit! Magbabago na ako! Maawa? Kailan ka ba naawa sa mga biktima mo? Papatayin ka na namin ngayon din! Hindi ka na makakataas pa!